Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nawa po noong mga nakarang araw po ay maulan, pero nawa po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras po na to. At welcome po ulit sa Everyday Bible Study po natin every 4 p.m. po ng hapon dito po sa Rema Fields. At noong mga nakaraan po ay tinuruan po tayo ng mga pastor po natin, o yung may mga bagay na itinuro po sa atin yung mga pastor po natin. Kung ano ito po yung topic natin ngayong linggong ito. Sabi niya, 6 result of gospel preaching. Ibig sabihin po, sa bawat pag-preach o bawat pagtuturo daw po natin, dapat may resulta. At hindi pwedeng walang resulta yung mga bagay po na ginagawa po natin. Amen po. At ito po, tuloy ko na lang po dito. Nung nakaraan po ay tinuro po sa atin ni Pastora Trixie yung multitude of converter. Pangalawa po yung miracles and healings. Kahapon po, isinare po ito ni Pastora Lovely. Amen po. Pero ngayon po, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung isa po sa mga topic ko po. Ang sabi niya po dito, sabi niya, isa sa mga bagay na resulta ng gospel preaching ay yung demon cast out. Amen po. Isa bagay po dito, sabi niya, ikaw ay makapagpalayas ng demonyo sa pamagitan ng salita po ng Panginoon. Amen po. At kung babasahin po natin ang New Testament, napakaraming mga disipulo, maging mismong si Jesus, ay nagpatotoo sa kung paano niya pinalayas yung mga demonyo after niyang magbahagi ng salita po ng Panginoon o magbahagi ng salita po ng Diyos. Amen po. Sabi niya dito po, tuloy ko na lang po, dito sa Acts chapter 8, verse 7 to 8. Ang sabi niya po dito, atras po tayo ng konti sa verse 6. Ang sabi niya, nang marinig ng mga tao ang sinabi ni Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanya. Maraming taong may masamang spirito ang pinagaling niya. Sumisigaw ng malakas ang masamang spirito habang lumalabas sa mga tao. Marami ring paralitiko at mga pilay at ang gumaling. Kaya masayang-masaya ang mga tao sa lungsod na iyon. Doon po sa verse 7, po, na sabi niya doon, na maraming mga tao, tulad nga po ng pinag-aralan po natin kahapon, sabi niya doon, maraming mga tao ang may sakit na pinagaling ng Panginoon. At isang bagay po dito sa paano pinagaling ng Panginoon at pinalayas niya yung mga demonyo na nandun sa katawan po nila. At sa atin po, sabi niya dito na ito pala yung mga pwedeng maging resulta ng preaching o yung mga bagay na itinuturo po natin sa mga tao o doon sa mga bagay, sa mga binabahagi po natin. Naalala po natin yung mga ibinahagi po sa atin ng pastor po natin kahapon, si Pastor Boy. Nung linggo po pala, isa sa mga tinuro niya na sabi niya doon na hindi kailanman o hindi mangyari yung kalooban ng Diyos sa taong yun kung walang magdadala ng mabuting salita sa kanya. Ibig sabihin, kung walang tao na susunod o walang tao ang magdadala ng Word of God doon sa taong yan, sabi niya doon, siya ay mananatili doon sa sakit at karamdaman at mananatili siya doon sa mga bagay na hindi ginawa ng Panginoon para sa kanya. At isang bagay po dito na sabi niya, kung maalala po natin, maging si Pablo po ay nangaral na napakarami at isa rin po siya sa napakaraming pinalaya sa demonyo. Amen po. Naalala niyo po yung sa Acts chapter 16, verse 17. Kung maalala po natin doon na merong isang babae doon na nanguhula at sunod na sunod sa kanya. Amen po. Sinisigawan siya na sabi niya, yung taong yan ay nangaral ng salita ng Diyos. Pinapahayag niya kung paano magkakaroon ng kaligtasan. Amen po. At dumating yung time na hinarap siya ni Pablo. After niya mangaral ng salita ng Diyos, hinarap niya yung napoposes na yun at pinalayas niya. Amen po. Pero bagamat nangyari yung bagay na yun, may mga tao pa rin na hindi gusto yung ginawa ni Pablo. Amen po. May mga tao po na sa paligid po natin, kung titignan po natin, marami silang mga bagay na sabihin natin na hindi nila napapansin, pero yun yung gawa ng kaaway. Amen po. Paano masabi na gawa ng kaaway yung bagay na yan? Isang bagay po dito, sabi niya, ayaw ng Diyos na nahihirapan ka. Amen po. Kaya nga sabi niya, ang sakit o karamdaman ay hindi galing sa Diyos. Amen po. Kaya nga po, sabi niya, after niya mangaral ng salita ng Diyos, siya ay nagpalayas ng mga demonyo.
Amen po. After niya magbahagi ng salita ng Panginoon, marami siyang ipinalayas na demonyo. At sabi ng Diyos, at tayo bilang mga tao, ang Diyos, alam niyo po, nag-expect din na magagawa natin yung mga bagay po na yun. At dahil sa salita ng Diyos, alam niyo po, sila ay lumaya na mula doon sa kahirapan, mula po doon sa hindi magandang sitwasyon. Dahil sa salita ng Diyos, sabi niya doon, na dahil sa salita ng Panginoon ay binahagi mo sa kanila, natanggap nila yung bagay na kung ano yung pinangako ng Panginoon sa kanila. At nasabi niya po dito, every time na magtuturo si Jesus nandun, lagi yung pagpapalayas niya sa mga demonyo. Amen po. Every time na mag-share siya ng Word of God. Amen po. Every time na ibabahagi niya yung kaligtasan, hindi nawawala, na dapat mag-manifest doon. O dapat mawala doon yung sakit, hindi mawala doon yung kahirapan. Amen po. Tulad po ng sinasabi po ng mga pastor po natin, ng mga nakaraan, ang sabi niya doon, isang sign na ikaw ay alipin ng kaaway ay nandun yung kahirapan. Amen po. Kasi ang Diyos ay naghirap para tayo ay sumagana. Ang Diyos ay nagkasakit o ang Diyos ay tiniisat ng sakit para po tayo ay gumaling. Sa atin po bilang mga tao, hindi gusto ng Diyos na nanatili tayo sa bagay na yan. Tinuturuan po tayo ng Panginoon na kung paano ba labanan yung mga gawa ng kaaway. Amen po. Tinuturuan tayo ng Diyos na labanan yung mga hindi magandang sitwasyon na dumarating po sa atin. Kaya nga sabi niya po, ang isa sa mga resulta ng gospel o yung mga tinuturo sa atin ng mga pastor, ang sabi niya doon, kaya niyang palayasin ang lahat ng gawa ng kaaway. Amen po. Sa Lucas chapter 9 verse 1, may kita po natin doon na ang Diyos, sinugo niya yung 12 disciple. Amen po. Kumbaga, pinahayo niya yung 12 disciple. At dito sa mga bilin niya, sabi niya, kayo ay mangaral ng salita ng Diyos at magpapalayas kayo ng mga demonyo. Amen po. At noong time na yun, sabihin natin na wala pa naman silang experience eh. Pero alam niyo po, bago nila gawin yung bagay na yun, ipinakita na ng Diyos sa kanila na kaya nilang gawin yun dahil sa pananampalataya na meron sila. Amen po. Ano niyo po yung tinuturo sa atin ng mga pastor natin, ang sabi niya, kumbaga kahit na kasing liit lang ng butil ng mustasa yung faith na meron ka, ang sabi niya doon, magagawa mo ang lahat ng mga bagay na niyanais mo. Amen po. At dahil doon sa pananampalataya na meron tayo, na once na tayo ay mangaral ng salita ng Diyos, tayo po ay magbahagi ng salita ng Panginoon. Sabi niya doon, pwede tayo makapagpalayas ng kahirapan, makapagpalayas ng sakit, at makapagpalayas po ng hindi magandang sitwasyon. Amen po. At dito po, sabi niya po dito, nandun, isa sa mga bagay po na yon na ang Diyos, ina-expect niya, na tayo bilang mga Kristyano ay magawa din po natin yon. Amen po. At isa yun sa mga maging resulta nung preaching natin o yung mga bagay na binabahagi natin. Alam niyo po, naalala ko po dati na always nagkakaroon tayo ng prayer na, Lord, hindi maikli yung mga kamay mo para maabot yung mga tao. Amen po. Lagi tayong baga every time na mag-pray tayo, lagi natin sinasabi na, Lord, hindi maikli yung kamay mo para hindi mo sila maabot. Pero alam niyo po, tayo yung kamay ng Diyos para maabot yung mga tao na yun. Amen po. Tayo yung gagamitin ng Diyos bilang mga kamay niya para madala yung salita ng Diyos doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Pero ang tanong, sabi niya doon, ikaw ba ay willing na magpagamit sa Panginoon? Amen po. Alam niyo po, dumating yung time na, kumbaga si Isaiah, one-on-one sa'yo ng Diyos, siya ng Diyos, sino bang ipapadala ko doon sa lugar na yun? Although, na one-on-one lang naman siya nag-uusap ng Diyos, pero hinintay ng Diyos na, Lord, hinihintay ng Diyos na mag-volunteer ka na, Lord, ako yung ipadala mo para doon sa lugar na yon, para makapagbahagi ng salita ng Panginoon at para mapalayas yung mga gawa ng kaaway. Amen po. At alam niyo po, glory to God po, dahil nagkakaroon po tayo ng mga simbahan doon sa mga malayong lugar. At yung mga lugar po na yon, naniniwala po tayo na may plano po ang Diyos doon. Naniniwala po tayo na malaki po ang plano ng Panginoon doon sa lugar kung saan tayo tinatalaga po ng Diyos. Sabi niya, kung ang 12 disipulo ay sinugo ng Diyos upang mangaral at magpalayas ng demonyo, tayo din po mga tao, o tayo po mga Kristyano at mananampalataya na lingkod ng Panginoon, ay sinusugo din po ng Diyos para mangaral ng salita niya at magpalayas po ng demonyo. Amen po. At sabi niya, sa bayan na yan ay puno ng kahirapan,
Ngunit ang lingkod ng Diyos ay ilalagay dyan upang siya yung maging dahilan para mapalayas yung dahilan ng kahirapan na yan. Sa bayan na yan ay puno ng sakit at karamdaman, pero kung magiging willing po ang lingkod ng Diyos, tayo po mga tao, tayo po mga mananampalataya, sabi niya tayo ay gagamitin ng Diyos upang mangaral at magpalayas ng mga demonyo. Amen po. At yan po yung nagagawa ng preaching o ng gospel. At yan po yung dapat na maging resulta po ng prayer po natin. At maging resulta po ng salita ng Diyos na ibinabahagi po natin sa kanila. Amen po. Yan po yung number 3. Ang sabi niya doon, 6 result of gospel preaching. Number 3, demon cast out. Sabi niya, ikaw ay makakapagpalayas ng demonyo dahil lang ikaw ay sumusunod sa Panginoon. At dahil lang ikaw ay naging willing at obedience na magbahagi ng salita ng Diyos doon sa mga tao. Amen po. Dito po sa number 4, ang sabi niya doon, tuloy ko po sa verse 8, ang sabi niya, kaya masayang-masaya ang mga tao sa lungsod na iyon. Amen po. Alam niyo po, pagka may miracle, nandun yung joy natin. Amen po. Nandun yung kagalakan sa puso natin. Pero alam niyo po, doon sa joy na yan, meron pa siya naka-include o kasama. Kapag nandun ka sa kagalakan, nandun yung joy sa heart mo, alam niyo po, ang sabi niya doon, nandun din yung peace, tsaka yung love. Amen po, dahil nandun yung kagalakan mo, nandun din yung kapayapaan sa buhay mo. Nandun yung peace, nandun yung love, nandun yung pag-ibig. Amen po, alam niyo po, ang sabi nga po, diba, sa Corinthians, sabi niya, and do everything with love. Dahil masaya ka doon sa ginagawa mo to na may pagmamahal. Amen po. Dahil ito yung resulta ng naibahagi mo. Ito alam niyo po dahil naibahagi nila yung salita ng Panginoon. Dahil nakapagpalayas sila ng demonyo. Dahil nakapagpagaling sila ng marami may sakit. Alam niyo po, nagresulta nito naging kagalakan to ng mga tao doon sa lugar na yun. Amen po. Naging kagalakan to ng mga tao na nakakita ng himala. Amen po. At sa atin po, sabi niya doon, naka-include doon yung peace at nakasama rin po doon yung love. At sabi niya dito, through His Word, God invite us into fellowship with Him where joy abounds and pleasure never end. At sabi niya po doon, sabi niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nag-i-invite sa atin na maka-fellowship at para maranasan natin yung joy na kailanman ay hindi mawawala. Amen po. Alam niyo po, napakasarap sa pakiramdam kapag yung kagalakan sa puso mo ay kailanman ay hindi naglalaho. Amen po. Kailanman ay hindi nawawala. Dito po sa 1 John chapter 1 verse 3 to 4, basahin ko na lang po sa inyo. Sabi niya, ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaysa namin kayo sa Ama at Kanyang anak na si Jesucristo. Isinulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Amen po. At sabi niya doon, ipinapahayag daw po nila ang salita ng Diyos. Ibinibigay nila yung pangako ng Panginoon kanino po sa atin upang maging kasama tayo doon sa kagalakan na nararanasan nila. Doon sa joy na nararamdaman nila. Amen po. Dito po sa Psalm 16 verse 11, basahin ko na lang din po. Sa Salmo chapter 16 verse 11, ang sabi niya, itinuro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay na walang hanggan, at sa piling nyo aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Amen po. At ang kaligtasan na ibinahagi o itinuro sa atin, ang sabi niya doon, ito ay kaakibat yung ligayang matatagpuan sa Diyos sa tinanggap po natin. Amen po. Sabi niya, itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na walang hanggan, at sa piling niyo aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Amen po. At yan po ang gusto ng Panginoon sa atin, na maranasan natin yung walang hanggan na joy. Amen po. Bagamat nandito tayo sa mundong to, na naniniwala tayo na ang mundong to ay napakaraming mga bagay na nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging malungkot. Nagiging dahilan kung bakit tayo nasaktan. Pero alam niyo po, ang sabi niya doon, na once na ang Diyos ay natagpuan mo, once na ang Diyos ay naibahagi mo doon sa mga taong yan, ang sabi niya doon, hindi lang ikaw yung makakaranas ng kaligayahan na nararamdaman mo, maging yung mga tao na nakarinig o yung mga tao na tumanggap ay mararanasan nila yung walang hanggang ligaya.
Amen po. At alam niyo po, sabi niya doon, the joy of the Lord is our strength. Kagalakan na nagmumula sa Panginoon na maging kalakasan natin upang patuloy tayo na magpatuloy sa mga bagay na ginagawa po natin. Amen po. At yun lang po, close ko na lang po siguro sa kwentong to. Total, alam niyo naman po yun. Naniniwala po ko, narinig niyo na po ng paulit-ulit po yung kwento po na to. Pero, alam niyo po, maganda po na ma-remind pa rin po tayo. Alam niyo po yung, merong isang teacher na always siya nagpapagawa ng activity doon sa mga estudyante niya. Amen po, lagi siya nagpapadrawing. At alam niyo po, dumating yung time na ang sabi ng teacher na to, mag-drawing kayo na naglalarawan o naglalarawan sa kapayapaan. Amen po. Siguro pag sinabi natin kapayapaan o yung peace, nandun yung mag-drawing tayo ng bundok, nandun yung dagat, nandun yung dalampasigan, lahat na naglalarawan o yung ibig sabihin para sa atin yung kapayapaan, may drawing po natin. After 30 minutes, pinapasa na po ng teacher yung mga activity. Tulad ng in-expect niya, nakita niya kung ano yung gusto niyang makita. Pero habang tinitignan niya, merong isang nakapukaw ng pansin sa kanya. Yung isang drawing doon na tila magulo. Kasi bakit po magulo? Merong isang tumbang puno, nandun yung wasak na bahay, nandun yung kidlat, nandun lahat yung bagyo. At meron doon isang ibon na nakadapo doon nakadapo doon sa tumbang puno na umaawit. Ngayon, tinawag niya po yung estudyante na nag-drawing noon. Sabi niya, bakit ganito yung drawing mo? Ito ba yung ibig sabihin ng kapayapaan para sa'yo? Alam niyo po, nagsalita po yung estudyante sa kanya. Sabi niya po, ma'am, kung titignan niyo po yung drawing ko, mapapansin niyo po na magulo, wasak, hindi maganda, at pangit. Pero mapapansin niyo po, meron pong isang ibon dyan. Sa kabila ng hindi maganda yung sitwasyon na nangyari sa kanya, andun pa rin po na umaawit siya. At alam niyo po, bilang isang tao po, sabi niya doon na hindi naman po natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan doon sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundong to. Kasi makikita natin yung tunay na kaligayahan once na natanggap natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen po. Sa kabila ng pangit yung nangyayari sa buhay ng isang tao, dahil sa tinanggap niya ang Panginoon, alam niyo po, nandun yung joy, nandun yung peace, nandun yung love. At hindi siya mag-aalala sa kung ano yung pwede mangyari sa kanya sa kabila na hindi maganda ang nangyari sa paligid po niya. At sa atin po bilang mga tao, bilang mga Kristiyano na inappoint po ng Diyos sa gawain po na to, ang sabi niya doon, hindi lang ikaw ang makakaranas ng kaligayahan. Maging yung mga tao na tinuturuan mo, maging yung mga tao na binabagyan mo ng salita ng Diyos, o yung tinuturuan ng gospel, ang sabi, maging sila ay makukuha nila yung walang hanggang kaligayahan. At yun po yung gusto po natin. Amen po. Na bagamat anuman yung mga bagay na dumaraan sa kanila, dahil may Jesus sila sa puso nila, nandun po yung peace, nandun yung joy, at nandun yung love na kayang ibigay ng Panginoon. Amen po. At ayun po, sabi niya, ito yung result ng gospel na ini-expect po ng Panginoon sa atin. Number 1, yung multitude converter, sabi niya, miracles and healing. Number 3, yung demon cast out. At number 4, yung great joy. Tayo pong lahat ay makakapagpalayas ng gawa ng kaaway ng demonyo. Kasi bakit po? Kasi tayo ay higit na nagtitiwala sa Diyos na tumawag po sa atin. Amen po. Salamat po sa time po ninyo. At God bless po. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa oras na to. Salamat Panginoon sa patuloy na pagtuturo sa amin ng mga bagay na kailangan namin gawin, mga bagay na kailangan namin unawain. Lord, patuloy dalangin namin na Ikaw yung mag-anoint, Panginoon, upang magawa namin na ayon sa iyong kalooban ang mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, pagpalain mo yung mga nakapakinig, Panginoon, ng salita mo sa mga oras na to. Salamat o Diyos, pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa time po ninyo and God bless po. Thank you po.